Our topic for today is salvation by grace. Kaluwasan, pinaagi ni Jesus Christ. So, kinsa ang makaluwas ni mo? Jesus. So, good news ba na? Yes. So, kay giluwas man ka ni Jesus, so dili na ka mato sa? No. No. Praise the Lord. So, doon na ko'y basahon. Kini nga lesson igsoon, doon na ko'y basahon sa inyo ha nga. It's all about sa story sa duha ka tao nga niadto sa church ug nag-pray. So kinsay ready na maminaw diha? Okay, praise the Lord. So nakoy basahin sa na. Jesus many times used parable. You say parable. Unsa nang parable? So kung may balanig son, Jesus many times used parables, stories which illustrated spiritual truth. Amen? So in Luke 18:9 verse 14. So ang scripture diri nga gibutang sa Biblia is ang Lucas. Sa Bisaya pa ni Lucas. At sa English, Luke 18 verse 9 to 14. So mao na ang ato ang verse for today. So kinsa tong naay mga Bible, pwede niyo na i-take note, pwede niyo basahon sa inyo ha. Ano mo yung mga Biblia dra oh, what tagsaid din ninyo. Mas nindot nga basahon niya sa Bible. Okay? Naagi ni sa Bible. Kana kay nani sa New Testament tanan. Asa na page siya? May kaala. Luke 18. Ay, tara. Lucas Lucas 18. 2. Ay, 18 na. 18 verse 9 to 14. Okay, sige. Inaw. Yan. Itang 9. Dala ko. Okay, verse 9 ta. Sige na ba mo? Aray, Mateo, sino? Lucas. Lucas. Praise the Lord. Wala pa ako. Ay. Kaya. Sige, pangitaan lang ninyo later. So, kung basahon na, verse 9. So, sa English, akong basahon sa English. And speak this parable unto certain which trusted in himself that they were righteous and despised others. So, Jesus was targeting a certain audience. Adunay mga tao nga nagapaminaw kay Jesus or nagatarget si Jesus sa usa ka nagapaminaw kaniya nga nagasalig sa iyang kaugalingon. Adunay mga tao igsoon, kasagaran nga mga tao nga nagasalig sa iyang kaugalingon ug nagadespise sa other. Isa may nagasalig sa iyang kaugalingon dara ug nagadespise sa uban nga mas maayo pa ko niya oy. Yung ano niya oy. Taas ko. Na-advance na. So, yan na. So, those who trusted that they were righteous and despised other. Jesus was targeting a certain, those who trusted, those who trusted that they were righteous and automatically despise and look down on everyone else. So, hiling siya ka-look down sa uban. Nagapasabot si Jesus ni ini nga parable nga naay usa daw ka certain man na tao nga nagasalig siyang kaugalingon ug nag-look down sa uban ug nag-despise. Okay. Paminaw niya murag mas maayo siya kaysa sa uban. So kung masabtan karon igsoon. He told this parable to these people who trusted in the things that they did. We could call them self-righteousness. So matawag mo na ito na siya og self-righteousness, kaugalingon nga pagka matarong. Which is what Jesus was speaking about when He said, they look down on everyone else saying, I am better than you. Nana ba iniingon na sa inyong isig food ka classmate nga? Mas maayo kung ko nimo. Oh, kana mo, kana. Ayaw lang ito, Lois. Sige, palangga man tangtanan sa Ginoo, pero naa di mga tao ngayong anak yun. Amen? Oh, pero Ginamaliit ka niya yung mas kaya ni mo. Oh, kana. So,
Ato nang masabtan karon nga. Pero wala ko nagamin nga na ay naidautan ay maayo ba. Ang tanan palangga dito sa Ginoo. Amen? Desire ni Lord nga kitang tanan iyahang palanggaon. In verse 10, tanaw dra. Verse 10 ata. Jesus say, two men went up into the temple to pray. Naday duha ka? Tao nga niadto sa templo aron ampo. The one sang isa dra? Pharisee. Sa Bisaya pa, Parasiyo. Pharisee, and the other, a publican. Sa Bisaya pa, tax collector. Kobrador sa buwis. So, mo na siya. We would say in the modern language that they went to the church to pray. Kung sa tuwa po na karon, may ato sila sa church ba? Nag-pray sila. Silang duha, two men, went up to the temple to pray. So, a Pharisee was a religious person. So, kinsay nasayod kung saan yung Pharisee? So, ang Pharisee is a religious person. Kuha na siya ka ng diri. Reliyoso kayo ba nga tao? Which is, nakabutang diri, separated one. Kanang gusto niya nga kanang, dili siya kanang makiksalo sa uban. Someone who was so religious that in the sense they would say, don't defile me. Kanang nagaingon nga, padul na ko. Nga nga mga tao ba? Don't get too close to me. Ayaw, dikit-dikit sa ko ba? Ayaw kay close sa ko I am not like other men. Dili ko para sa nang ubang tao diha. So, unsa pa gyud? I am better than everyone else. Mas maayo pa ko niya ng uban. So, ingana ang iyahang ugali ug the way siya muak sa iyahang pagka-siya. So, mao kana siya ang Pharisee. So, mo na giingon dira. So, the other man Jesus mentioned was a publican. So, dito sa publican. Publican were tax collectors and were known to very evil. So, known siya sa mga evil. Kanang nasi mga kanang dautan nga pagkatao ba? Known siya, ilado siya nga dautan nga pagkatao. Sinful people who cheated and defrauded. Usa sa kanang makasasala nga tao. Kung they collect tax by any means that they could, stock a lot of money in their pockets, and give some of it the Roman government so they were not looked upon favorably by these peers. Hilig siya kuan kanang gakurakot siya, gapanghadlok siya sa uban, ginakuhaan niya tax. Ginakuhaan niya tax sa uban niya. Pag dili mo hatag og tax yang hadlokon. Kuhaon ako niya mong kaptangan, dili ka mo bayad nga, giningana niya ang tawag sun, gina-force niya, wala siya, kuhaan nga nang wala siya pakialam sa uban. Kaya ang iya basta kay mabuhi siya. So, ingana ang pamaagi ni tax collector, so, pamaagi ni publican. So, in verse 11, padayon ta, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God! So, paminawa, unsay pag-ampo ni Pharisee. So, nag-ampo si, kinsa ni? Pharisee. Kung sa Bisaya pa ang Parasiyo. In verse 11, stood and prayed thus with himself. Ang iyang gingon, God, I thank you that I am not like other men are, extortioner, unjust, adulterers, or even as this publican. Lord, ano siya? Nagpasalamat ako kanimo kay dili ako parehas niya ng uban. Extortioner. Sa kanang extortioner gusto sa saya. Corrupt, panikil. Oh, nagapanikas, nagapangikil ba? Nagapang kanang pagay other term na kanang kurap nga tao. Gapangurap. Adulterer. Nagapangabit. Di ba? So sama ni ana nga publican. So nag-ampo ang duha dito sa temple, but ang Pharisee first nag-pray.
Then, nag-pray siya sa iyang kaugalingon ug ningon, God, nagpasalamat ako nga di ko parehas ni ani nga publican. Makasasala ayo. So, iyan yung itudlo igsoon. So, in verse 12, the Pharisee said, I fast twice in a week. I give tithes of all I possess. He was saying, notice what I do. Do you know what it means to fast? Nag-fasting siya ba? Nag-fasting siya twice a week. Unsay meaning ng fasting? Di mo kaon. So walay kaon. Dili siya mo kaon twice a week. Kaya nag-fast siya. And he also give to the church. He was one of those people who say, don't bother me. I live a good life. I give to charity. Nagahatag siya sa mga kabos. Nagahatag po siya kwarta sa simbahan. I give money down at the church. Nagahatag siya kwarta sa church. So mauna ang iyahang identity or ginapakita. Or iyahang ginapakita niya siyang kaugalingon. The way siya mag-pray. So, nakita ninyo igsoon kung sa siya nag-pray. So, ingana siya the way mag-pray. So, then we come to the tax collector. So, dirita sa tax collector, in verse 13, lantawa sa inyong mga Bible. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, I am a sinner. So, unsay pag-ampo ni publican? Unsay ang prayer? Lord, be merciful to me. I am a sinner. So, kung inyong lantawon ang iyahang body language, he is standing afar off. Nagbarog siya sa layo. Kumbaga, morning pultahan sa church, kana? Kita ninyo? So, diri siya nagbarog, layo kayo. He is standing afar off. Halos dili makalantaw dito sa langit. Ug iyahang gipukpok ang iyahang dughan ug niingon, Ginoo, pasaylua ako. Usa ako ka makasasala. Kaluy ako Dios, usa ako ka makasasala. Sumo na yung gingon. He's standing afar off. He was so ashamed of his life and the things that he had done, that he stood afar off. So, ulaw kay siya sa iyahang kinabuhi ba? Kaya nasayon siya nga usa siya ka makasasala, usa sa katikasan nga tao, usa sa tax collector, usa sa walay respeto. Pero sa dihang nagpray siya kay Jesus, unsayang gipray? Nagtindog siya sa layo, halos dili makalantaw sa langit, giduko niya ang ulo, ug nangayo pasaylo sa Ginoo. Ug ulaw kay sa siyang gibuhat, ug sa iyang mga nabuhat. Amen. In the Old Testament, kanang smoothing, kanang ginaana kay ang priest. Mabasa niyo na sa Old Testament nga ang meaning na it's a sign of repentance. Nga nagiingon nga, I'm sorry, God, for what I have done. So mo na sign nga gipukpok niya yung dughan. It's a sign of repentance. So, padayon ta, it was a sign of repentance. A contrite heart and a broken spirit, which God would not despise. This tax collector, simple man, that he was cried out to God and prayed, God, be merciful to me, I am a sinner. So, in verse 14, saan na 14, I tell you, this man went down to this house justified rather than others. So, yan na si Jesus. This man, justified. Unsay justified? Napawalang sala. So, nganong ang publican may napawalang sala o dili maning maayong Pharisee? Di ba, nagahatag man siya kwarta sa church. Nagahatag po siya kwarta sa kabos. Wala siya gapang daot. Wala siya gapang, tawag ani, wala siya gapang urakot. Nagpuyo siya sa maayong kinabuhi. Pero nganong ang publican man ang napasaylo, dili man siya. So atong padayon na nagbasa ha.
For everyone that exalt himself shall be abased. Meaning, shall be humble. And he that humble himself shall be exalted. So, paminaw ninyo igsoon. Asa silang duha ang nag-humble? Or nag-paubos? So, ang publican. That's why, siya ang nakareceive of forgiveness. Kapasayloan sa Ginoo. Ug siya ang ipaminaw sa Ginoo ug dili ang pareceive. Kaya nga naman. Nangintaw kayo sa sir, masyado nag-aatlaw. O, di ba? Nangwintawan siya. Nya ang Ginoo wala man galantaw sa imong nabuhat. Kung dili naglantaw ang Ginoo kung ang imong kasing-kasing imo bang ipaupos sa iyang atubangan. Amen. So mao ka na nganong ang publican mo'y napasaylo og dili ang parisik. That's why we are talking salvation by grace. Kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ. Kay nganong gitawag siyang salvation by grace? Kay dili pinaagi sa performance. Kung dili pinaagi ni Jesus Christ, kung imong ipahubos ng imong kaugalingon, imong dawaton si Jesus sa imong kinasuluran, ug imuha siyang ideklara nga siya na imuhang Ginoo, mapasaylo ang tanan nimong kasalanan. Amen. Amen. So grace is a wonderful word. Unsay meaning sa grace? The free, libre, libre nga gasa. Other meaning sa grace is libre. So si Jesus ang person sa grace, but the meaning yun sa grace nga iyahad yung deity yun niya is free, libre, unmerited, favor sa mga tao nga dili deserve ni ini nga grasya and dili deserve nga kaluwasan. Para sa mga tao nga mga makasasala. Ang grasya para sa mga simple people. Because the Bible say Jesus didn't come to save righteous, but unsa? But sinners. Wala mi ani si Jesus Christ diri sa kalibutan para sa mga matarong, kung dili para sa mga makasasala. Kinsa ang mga matarong diri? Kanang wala jud sala bisan gamay. So kitang tanan nakasala og nahilayo sa kahimayaan sa Ginoo. Kung basahon nimo in Romans 3:23. Kung makita ninyo sa Bible unsa giingon dira, for all have sinned and come short of the glory of God. Mao na nga nahilayo kita sa himaya sa Dios. And this tax collector humbled himself and found forgiveness unto God. Nakakaplag siya kapasayloan diha sa Ginoo kay ni humble man siya sa iyang kaugalingon. Hallelujah. In Romans 5 verse 17 says, which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one. Kinsa? Jesus Christ. Usab. Jesus Christ. So, kinsa man katong gusto nga i-humble ang iyang kaugalingon karon ug dawaton si Kristo nga iyang manluluwas. Amen. Wow, hallelujah. So maujud ka na ang desire ni Jesus nga ikaw luwason ug dili maadto sa impierno. Kay wala gibuhat ang impierno para kanimo. Gibuhat ang impierno para kay Satanas. Amen. So para na kay Satanas. So ayaw paminaw kang Satanas. Kung nagapamalikas ka, undangin nagtawag sa iya. Kaya nga naman, ganahan mo siya nga mamalikas ka. Kaya nga naman, wala siyang kauban sa impierno kung may impierno na siya. So para ka kay Jesus. Para ka kay Jesus ni Son. Dili ka para ka Satanas. So good news ba na? So mo na yung meaning sa gospel. Wala na ako isulat ang gospel. Meaning, good news. So ang pulong sa Ginoo, mao ka na ang maayong balita
nga gibuhat ni Jesus Christ diri sa kalibutan 2,000 years ago, gi-demonstrate niya ang iyang love kanatong tanan. Iningon siya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Kinsa man na? Jesus Christ. That whosoever believeth in Him should not perish. Meaning sa perish means may impirno. But have an everlasting life. Kung dili makadawat og kinabuhing walay katapusan dito sa wow, hallelujah. Masa gibuhat ni Jesus? Kasi nabuhat kay Jesus. He is the creator of all things. He is our God. Eternal. Meaning, walay sinugdanan, walay katapusan. He is eternal God. Dili na to na masabtan sa ato ang kaugalingon nga una-una kay wala kitay capacity nga mo lantaw sa iyahang background. Kaya nga naman, He is the creator. Binuhat lang ta ni Jesus. Binuhat lang kita sa Ginoo. Amen? So kinsa man katong gusto mo dawat kay Jesus kung mo receive sa iyahang eternal life. Wow, hallelujah. So i-lead ta mo in prayer. But very important ang inyong kasing-kasing nga mutuo kay Jesus ug mudawat kaniya. Kay ang tanan nga mutuo dili perish. Kung dili ang tanan nga mutuo makabaton og kinabuhing walay katapusan. So manindog tigson. So i-lead ta mo sa prayer. Pasundon ta mo sa prayer, but importante yung kasing-kasing. So, iduko na to atong ulo, piyong na to atong mata, sunduga akong pag-ampoy. So, Jesus Christ, I humble myself. Karong adlaw Ginoo. Salamat Ginoong Dios. Sa imong gibuhat ito sa cross. Ug pasaylua ako Ginoo sa akong mga nabuhat, sa tanan kong kasalanan, o sa tanan akong pagkadautan, pag-uha akong kinabuhi, ako tikang gawaton, isip, usa ka personal, nga manluluwas sa akong kinabuhi. Ginoong Diyos, salamat sa kapasayloan ug sa imong grasya nga mao ikaw Kristo. Salamat Ginoo. Akong gibalik ang dungog ug ang himaya kanimo lamang Jesus. In Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. So continue to pray. Ito ko na itong ulo. Continue to pray diha sa itong Ginoo. Mag-pray ko kaninyo igsoon. Father, I thank you Jesus. We thank you Lord sa mga ni-humble karong kabutagon Jesus Christ. Ikaw mag-touch silang heart Lord. Ikaw mag-hatag kanila og kinabuhing walay katapusan karon Ginoo. Og imo na silang mga anak karon Ginoong Dios. Nga imo na silang gilista diha sa imong libro sa imong kinabuhi Father. Ug nakabaton sila karon sa kaluwasan. Nakabaton diha sa imong kapasayloan Father. And Lord, salamat ining mga bataa Ginoo nga sila Lord mutubo ug mulambo diha sa imong pulong Ginoong Dios. Ikaw magagamit, magatandog kanila Father. And I bless sila mga family Ginoong Dios. Even sila mamagpapa Lord nga nagatrabaho karon Father, unaara silang balay Lord. Ikaw mag-bless sila ang life Ginoong Dios. I-provide ang ilang mga needs, i-provide ang ilang daily need Ginoong Dios. Ikaw Ginoo ang mao ang ilang Ginoo nga ituboy nining dapita Father. Gamita sila Ginoong Dios alang sila kahimayaan Lord ug pagkuha ang ilang kinabuhi Ginoo. Pinaagi sa mong balang Espiritu karon Father. Salamat Lord in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Para sa tanan, Come on, let us sing. Namuluhod ako sa tilan mo, sa pagsimba kanimo Diyos.
Yes, Lord, ikaw among kusog, ikaw among kalipay. Yes. Giigugma mo kami, Jesus. Yes, Lord. Salamat, Ginoong Diyos, sa imong dugo nga giula-alang anamo, Father. And I speak the blood of Christ in this place, Lord. I decree and declare, Father, only the Holy Spirit will move silang life, Jesus Christ. And let your fire be stirred up silang spirit, Father. And Lord, I decree and declare provision, joy, peace, and love silang life, Father Jesus. Lord, salamat, Lord, silang madinawaton yung kasing-kasing. Padayon og tandog kanila balang Espiritu. Ikaw ang ilang imuha na silang templo, balang Espiritu, o kamo mga templo na po sa balang Espiritu. People, palangga ka mo ni Jesus. Giigugma mo ni Jesus. Amen. Kung walay katapusan na yung pag-igugma ka ninyo. It is for eternal, because eternal life is nadawat na nimong karong adlaw. This is the time of salvation. Thank you for this time, Lord. Thank you for this opportunity, Jesus. Bless this room, Jesus Christ. Ikaw, Ginoo, ang magapanalipod niling dakita, Father. Thank you, Lord, sa imong presence. Thank you, Lord, sa imong gugma. Salamat sa kalinaw, sa kalipay. In Jesus' mighty name. Everybody said, Amen.